Sa iba pang balita, bagamat bumaba ang bilang ng mga kaso ng ATM scamming sa Metro Manila, mabuti rin mag-ingat lalo na't may ilang ATM pa rin sa bansa na hindi pa nalalagyan ng security feature. Ano-ano nga ba ang mga paraan para hindi mabiktima ng masasamang loob tulad ng naarestong PSG member na gumagamit ng cloned ATM cards? Narito ang aking report. Sa surveillance video na ito ng bangko, kitang-kita ang pag-withdraw ng suspect na si Rafael Marcial gamit ang mga hinihinalang peking ATM cards. Lingid sa kaalaman ni Marcial, minamanmanan ng Makati Police ang mga automated teller machine sa Pasong Tamo dahil sa kahina-hinalang pag-withdraw ng lalaking naka-helmet, balot na balot ang muka at nakagwantes pa. Kaya naman huli sa akto si Marcial na opisyal ng Presidential Security Group o PSG at alumni pa man din ng Philippine Military Academy. Nakuha sa kanya ang 11 cards na may magnetic strip. Bagamat hindi ito mga ATM cards, nakapasok sa magnetic strip ang impormasyon ng mga clone cards na nagagamit para makapag-withdraw. Grupo to, iba ang magko-clone with a gadget, iba ang maglalagay sa gadget, iba ang magko-clone, iba magtatanggal nung na-clone na gadget nila, pang-clone na gadget, at pagkatas iba rin yung magwi-withdraw. So sa pagkakataon nito, may possibility na siya yon. Ayon sa NBI, matagal na ang ganitong modus operandi. 2011, naging talamak ang ganitong operasyon na agad naman umunong tinugunan ng mga bangko. Naglagay sila ng mga takip sa keypad para hindi makita kung ano ang pinipindot na personal identification number o PIN. Bukod kasi sa scanner na kinakabit ng mga sindikato sa harap ng ATM, may camera rin sila sa taas ng makina. Yung pinapalitan nila yung pinakabunganga ng ATM. So they put there the card reader and on top of it is the camera so that they will be able to get the PIN number because it's useless for them na makuha yung data mo dun sa card mo if they don't get the PIN. Dahil sa mga bagong keypad cover, malaki na raw ang ibinaba ng mga kaso ng ATM scamming sa Metro Manila. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa rin naman ng ATM sa bansa na hindi pa nalalagyan ng security feature pangontra sa ATM card scamming. Ang nakababahala pa, may bagong estilo na rin daw ang mga scammer. Hindi na kailangang i-recover ng sindikato ang scanning machine na kanilang inilagay sa ATM. Though we haven't seen it dito sa Pilipinas, yung card reader mismo is nakakabit sa GSM. So every time they may nag-withdraw doon, matatransmit in another place yung real time yung pagkakuha nila ng data. Sa ngayon, may ilang bangko na umunong nagsisimulang mag-phase out ng kanilang ATM card na may magnetic strip. Papalitan na ito ng computer chip na mas mahirap i-clone. Pero bago ito may sakatuparan, may ilang simpleng paraan daw para hindi mabiktima ng mga sindikato sa likod ng ATM scamming. Kapag nag-withdraw, pansinin kung umiilaw ang ATM card slot. Yung mga banks, naglagay na ng mga LED light doon, yung ilaw. Para hindi nila mapalitan na. Kasi pag hindi umiilaw, ibig sabihin, hindi yun original. Yes. Iwasan din umunong mag-withdraw sa mga ATM na nasa mga lugar na hindi ganong dinadaanan ng tao. Pero ang isa pa rin sa pinaka-epektibo, ang regular na pagpapalit ng PIN number. Though of course medyo complicated kasi pag medyo tumatanda ka na, nakakalimutan mo yung lalagay mong PIN number. But it has to be like either every month you have to change it na para pag if ever na compromise yung card mo, hindi rin nila magagamit.